Okay, yung paggamit ng optimization techniques at instantaneous rate of change dun sa iba't ibang areas, hindi lang siya sa engineering at saka sa geometry, di ba? Meron ito yung sa medicine administration, yung epekto ng gamot na kinuha natin. Magbibigay ka ng function, di ba? Yung nagdi-decrease yung umiepekto na yung gamot after ma-inject sa isang tao, and yung kabablag lang natin yung learning rate sa education na napaka-importante na mag-assess ng na importante sa mga educators in any level for isa yan siguro sa mga metrics na tinitingnan for better teaching. Diba? Isa yan sa metrics o rubrics for better teaching, yung learning rate na yan. Ibig sabihin, pag okay yung learning rate nila, mataas, okay yung teaching method. Or kung yung paano magturo yung isang teacher. Diba? So, yun. Yung optimization techniques and yung instantaneous rate of change used in different areas. Sa business, di ba? Yung maximizing profit and minimizing cost. Sa business, yun. So, ibig sabihin, yung differential calculus used in different areas aside from engineering and geometry. Kasi pag sinabi mong calculus, usually sa engineering lang yan. Geometry lang applicable yan, hindi. Meron pa sa ibang areas. May sa medicine, meron sa education. Agaya ng na-mention ko na sa inyo. So, yun lang po.